Ito ang binagsagang The Legendary Underbone. Ito ang Raider 150 carburetor. At ang nasa harapan nyo ngayon, ito yung 2023 modelo ng Raider 150 carburetor. Ano nga ba ang mga nabago dito sa motor na to? At kung may nabago nga ba dito sa motor na to? It's still undefeated bilang King of Underbone, itong Raider 150 carburetor. Sa itsura, sa look, sa forma. Tara, alamin natin. It's not a game, it's a rich thing. Isa lang ang masasabi ko dito sa motor na to, kaisla. Pugi, gwapo, itsuraan ang aangkas dito. Bakit nga naman hindi? Isa looks pa lang nito, wala, panalo na. Para sa akin, ito pa rin ang pinakamagandang underbone na nakita ko. Itong Raider 150. Wala pa rin katalo sa kapugian ng mga underbone na nasa market natin ngayon sa Raider 150. Iba yung Raider 150 carburetor pag dumaan sa harapan mo. Talaga namang ikilabutan ka. Sa look, sa forma, sa performance, this is the masterpiece of Suzuki. Itong Raider 150 na carburetor, para sa akin talaga the best ang motor na to. Pero tingnan natin kung may nabago nga ba dito sa Raider 150 carburetor 2023. Simulan natin sa kanyang headlight. Sa kanyang headlight, ka-isla, idisim pa rin to, naka valve type, so hindi man lang ginawang LED ni Suzuki dito, but valve type pa rin yung nilagay nila sa kanyang headlight. But I like the color combination itong glossy na red taka yung glossy na black sa kanyang headlight assembly. Talagang lumitaw yung pagka macho, pagka pugi ng motor na to, kaisla. Tingnan nyo naman, sa headlight pa lang wala na, mapapalingon ka na. Sinamahan pa yan ng magandang decals. Din sa kanyang suspension naman, isim pa rin ang ginamit ni Suzuki dito, walang binago, walang upgrade sa suspension ng Raider 150 carburetor. Isim pa rin, naka telescopic fork sa harap at naka monoshock sa likod. Ang nagustuhan ko dito sa motor na to, kaisla, is yung kanyang disenyo, yung kanyang graphics ngayon na mas maganda, mas naging lumitaw yung pagka premium ng Raider 150, bumagay sa kanyang color combination. Tingnan nyo naman, talagang ibang iba yung kanyang dating sa decals niya dito sa bagong modelo ng Raider 150 na carburetor. So still, para sa akin, the best pa rin itong motor na to. Wala pa rin tatalaw dito sa Raider 150 carburetor. Sa kanyang engine specification, wala ka nang hanapin dito sa performance ng kanyang makina. Name it, you have it. Ika nga sabi nila dito, ito pa rin ang the best underbone para sa akin, itong Raider 150 carburetor. At sa kanyang dashboard naman, sa panel display niya, ito ay combination with analog and digital. At dito may mga indicator sa dyan, signal light indicator, neutral indicator, at saka headlight indicator. Wala pa tong gear indicator, kaisla. At meron siya dyang RPM limiter at meron siyang reset button for high and low. And ikaw nang bahala kung anong mode yung gagamitin mo dyan. And ito sa kanyang mga switch function, ito sa kanyang headlight, ito yung sa kanyang signal light, and then ito naman yung choke sa kanyang carburetor. Ito yung busina ng motor na to, kaisla. So sa quality ng mga switch dito is para sa akin maganda naman. So hindi na basta-basta masisira. And sa kabila naman, wala nang ibang kuan dito, buttons, kundi push start button lang. Wala nang ibang buttons na makikita mo dito. At nagustuhan ko din yung kanyang side mirror, guys la. Maganda yung side mirror din ng Raider 150. Yan, bumagay sa forma ng motor. Maganda yung side mirror niya, hindi malaki, yung sakto lang. Nakitang-kita mo pa rin naman yung mga nasa likuran mo na mga motor or mga nakasunod sa iyo ng mga motor. At sa kanyang tail light naman, kaisla, pag-uusapan din natin to. Sa tail light ng Raider 150 carburetor 2023 ay wala ding binago si Suzuki dito. It's the same as previous version ng Suzuki Raider 150 carburetor, pati na yung kanyang rear fender. Sa kanyang tambutso naman, the same pa rin yung disenyo nito, dapat walang binago. Wala naman talagang binago si Suzuki dito kasi okay na to, maganda na yung kanyang tambutso. Sa kanyang braking system sa likod, ito pa rin ay naka-disc brake at naka-single piston Nissin caliper. Yung brand ng gulong nito ay RIC. So RIC yung brand ng gulong, tapos yung size ng gulong sa likod is
ET by 9017. So ito ay naka-tubeless na kaisla. So para sa akin itong brand ng gulong na IRC is okay rin naman, makapit rin naman ito. Ito ay made in Thailand na gulong. So sa kanyang decals, ito talaga yung nagustuhan ko. Ito yung nagpapalitaw sa bagong anyo ng Raider 150 ngayon. Itong mga decals ito, nakasulat yan Hyfer Underborn R150. So maganda yung decals and graphics na ginawa ni Suzuki dito. Dito rin nakasulat yung Suzuki, tapos dual overhead cam 4 valve at Suzuki Advanced Cooling System yung nakasulat sa kanyang graphics. Sa kanyang braking system sa harap, ito ay naka disc brake at naka dual piston Nissin caliper yung kanyang braking system. Tapos ang gulong sa harap, ang brand nito ay RIC. Tapos yung size naman ng gulong is 70 by 90 17. So maganda rin yung gulong nito kaisla, kaya sinabi ko ito ay made in Thailand ata, kung di ako nagkakamali. Kung nagkakamali ako, comment down below kung saan made yung RIC na gulong. At itong Raider 150 carburetor kaisla is naka oil cooled to, so hindi to liquid cooled. So oil yung nagpapalamig sa kanyang makina, at ito yan dumadaan sa kanyang radiator. Ito yung nagsisilbing cooling system sa buong makina. At itong Raider 150 kaisla, subukan ko na itong imaniho ng ilang pieces na rin, ilang pagkakataong ko na itong imaniho. Talaga napabilib ako sa kanyang performance, sa kanyang power delivery, sa kanyang torque delivery. Itong motor na to nakapaka-stable ng kanyang power output and yung power and torque output niya. At ang ganda ng power delivery nito kaisla, kaya nagustuhan ko itong Raider 150 carburetor. Sa kanyang engine specification naman, ito yon: 4-stroke oil cooled 4-valve double overhead cam or twin cam, tapos naka single cylinder. Meron siyang bore na 62 mm at stroke na 48.8 mm. Ang kanyang total displacement is 147.3 cubic centimeter. At meron siyang compression ratio na 10.2:1. Ang kanyang maximum power output naman is 11.5 kW at kaya niyang ma-achieve yan sa 9,500 revolution per minute. Tapos ang kanyang maximum peak torque naman is 12.4 Nm at kaya niyang ma-achieve sa 8,500 revolution per minute. Sa kanyang dimension naman or kanyang overall length, ang motor na ito ay mayroong 1,945 mm. Tapos ang kanyang overall wide or lapad ng motor ay 670 mm. So hindi ganong kalapad itong motor na ito, kaya ito yung sakto pang singit-singit sa maliliit na iskinita or traffic na kalsada. Ang kanyang overall height naman is 980 mm. Tapos ang kanyang wheelbase is 1,280 mm. Ang kanyang ground clearance is 140 mm. Tapos yung seat height is 764 mm. So tayong mga 5'4", pinakita ng height ay kayang-kaya nating drive nitong Raider 150 carburetor. Meron itong timbang na 107 kg. So magaan lang ang motor na ito, kaya ito yung nakakatulong na makaproduce ng mas magandang power output at saka speed kaisla. At ang kanyang fuel tank capacity naman is 4.2 liters. Tapos ang kanyang maximum fuel consumption based in my riding experience, pagmamaniho ko nito, is 44 km per liter. Base yan sa pagtitis ride ko dito sa motor na to kaisla. Ikaw kaisla, anong Suzuki Rider 150 experience mo? At ano masasabi mo dito sa motor na ito? Kung sulit nga ba? Sa price nga pala ito kaisla, nagmahal na pala ito. Ito ay nasa 107,000 na ang cash price ng Raider 150 carburetor. Iwan ko ba kung bakit lalong lumahal ito. Dati nasa 90 plus lang itong motor na ito, ngayon 107 na yung kanyang cash price. So kapag installment naman, ang down payment ito sa pagkakaalam ko is 7,600. Tapos yung kanyang monthly sa 3 years is 4,500. So masyadong mahal na yata itong Raider 150 ngayon compare sa mga previous na Raider 150. Ngayon kaisla, ano masasabi mo sa motor na ito? Comment down below at pag-uusapan sa comment section. And that's all for today's vlog. Thank you for watching Motor sa Isla. Don't forget to subscribe and click the bell button para maging updated ka sa mga future content natin. So once again, this is Motor sa Isla. Nagpahimang na mag-amping kanunay o gigugmang Ginoo labaw sa tanan. Always, peace. Bye-bye.